Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, formal na pong nanumpa bilang presiding officer ng impeachment court, mga kabida. Ito hong si Senate President Francis Chis Escudero. Kagabi, after dun ho sa napakahabang drama, mga kabida, dyan po sa Senado. Okay, mantakin nyo umabot po ng almost 3 hours yung debate ho ng mga senador patungkol ho dito sa kapalaran ho ng impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte kung kailangan na bang mag-convene ito hong impeachment court mga kabida. Okay? Tapos meron pa pong another 2 to 3 hours na suspension. Okay? Kaya nga, gabi na po natapos yung session po ng Senado, mga kabida, hanggang umabot po sa point na nag-motion po ito hong si Senator Joel Villanueva na mag-take oath na po ito hong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer po ng impeachment court, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin ito hong kanya pong pag-take oath ni Senator Chis, mga kabida, kung saan po ang nag-preside ho dito. Ito hong si Attorney Bantog, ang Senate Secretary General po, mga kabida. Narito po. Courtesy po natin ito mula sa Ang Bagong Balita. I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Ayun po. Yun po yung nangyari hong pag-take oath po ni Senator Chis, mga kabida. Okay, linawin lang po natin Ang nangyari lang po kagabi, yung pag-take oath lang po, yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court, walang convening na nangyari po kagabi. As reported po, mga kabida, sa mga social media sites. Kasi dami hong nagkalat po na fake news, mga kabida, na sinasabing nag-convene na raw ang impeachment court at mayroon na pong mga posisyon ito hong mga senador, kung sino yung bumoto sa pag-convene at saka yung bumoto ho para ma-dismiss po itong case po ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Lilinawin na po natin na hindi po totoo yan, misleading po yan. Ang tanging motion na inapprove po unanimously ng mga senador, ito hong motion na mag-take oath po itong si Senator Chis Escudero, mga kabida. So, yun po. Marami pa pong mangyayari dyan. Yung pag-take oath ho ng mga senador, most likely gagawin po ito ngayong araw, mamayang hapon. And then bukas, Wednesday, baka mangyayari po yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court, mga kabida. Kasi bukas po, yun yung itinakdang araw po ni Senator Chis Escudero, para ho basahin po itong articles of impeachment po, mga kabida, ng mga miyembro po ng prosecution. Pero magdedepende po yan sa possible turn of events, mga kabida. Kasi alalahanin po ninyo, meron pong pending petition ito hong si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, questioning the constitutionality nitong fourth impeachment complaint na isinampa po, mga kabida, dyan po sa House of Representatives na ginamit bilang part po ng articles of impeachment sa Senado. Na kung ano yung magiging desisyon po ng Korte Suprema, halimbawa, simula ngayong araw hanggang bukas, kung maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po dyan, okay, at yung desisyon, papabor po dun ho kay Vice President Sara Duterte, most likely, maapektuhan ito hong articles of impeachment, mga kabida. Baka yun yung magiging rason kung bakit po hindi po ituloy o ibasura ito hong impeachment complaint o impeachment case versus the Vice President of the Republic of the Philippines. Kaya nga, ang sabi ko po, napakalayo pa po yung tatahakin po ng kaso po ni VP Sara, mga kabida. Hindi pa po masasabi po natin na ito na po. Okay?
eto na po, kakaroon na po ng impeachment trial. Ano? Baka may twist, mga kabida. Yun yung aabangan po natin. Ano? Simula ngayong araw hanggang bukas. Baka mamayang hapon po baka yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na posibleng ihahain po ni Senator Robin Padilla ito kung kanyang resolution dismissing the impeachment case versus Vice President Sara Duterte. Meron na raw na draft na resolution ito kung si Senator Padilla, mga kabida, para ipa-dismiss po itong kaso po ni VP Sara. So, since hindi po ito nasalang po kagabi, diyan po sa Senado, abangan po natin baka ngayong hapon o baka bukas. Yun yung magiging twist po, mga kabida. Although, hindi po natin masisiguro kung ito po ba ay susuportahan po ng mga senador, Pero remember, meron na pong siguro most likely 7 na mga senador ang posible hong susuporta ho dito, mga kabida, sa possible resolution po na ihahain po ni Senator Padilla, mga kabida. So baka po meron pang iba po dyan na pwede hong hihirit, mga kabida. Depende po yan kung ano po yung magiging event po mamayang hapon, dyan po sa Senado. Okay? Basta, ang sabi ko po, mahaba-haba pa po ito, So, marami pa pong pwedeng mangyari po, mga kabida, hanggang bukas. Hanggang bukas po. Pero para sa akin, kung tatanungin nyo ako, kung okay lang ba kung magkakaroon po ng impeachment, ako, mas pabor po ako dyan, Mas pabor po ako dyan kasi para mabigyan po ng sapat na panahon po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, na ma-explain po niya ito mga allegations laban po sa kanya. Tsaka ito naman pong gusto po ni VP Sara na matuloy po itong impeachment trial. Siya nga yung nagsabi, gusto po niya ng bloodbath, di ba? Okay? Tapos kahapon po pala, naglabas po ng statement ito kong legal team, defense legal team po ni VP Sara, mga kabida. At ang sabi po nila, wala hong problema sa kanila kung itutuloy po itong impeachment kasi nakahanda na po sila, mga kabida. Pero ang sa kanila lang po, meron pa rin silang agam-agam doon sa proseso, Kasi yun nga, gaya ng sinabi ko po, meron po silang pending petition dyan po sa Korte Suprema, Okay? Kung sila na pong tatanungin, dapat i-resolve muna yon bago itong trial na mangyayari. Kasi wala man pong problema sa kanila kung magkakaroon po ng trial kasi nakahanda nga sila Ready na po sila para sa trial po ni VP Sara, mga kabida. Yun nga, meron lang pong legal question na kailangan pong i-resolve po, mga kabida, ng Korte Suprema. Okay? So, yun lang po. Abangan na lang po natin simula ngayong araw hanggang bukas ano yung magiging turn of events. Baka po may twist, mga kabida. Yan yung aabangan po natin. Pero ang malinaw po, mga kabida, sa nangyari po kagabi, hindi ho nagwagi yung motion po ng minority block dyan po sa Senado, na mag-convene kaagad ang impeachment court. Wala hong nangyari hong convening, mga kabida, Okay? So, first round pa yon, talo po ang opposition. Pero yung taking of oath po, mga kabida, normal lang po yun, bilang presiding officer. Ang pinaka-importante po dyan, yung convening. Yung pag-convert from the Senate as legislative body into an impeachment court. Walang nangyari na convening po kagabi. Yun yung malinaw, mga kabida. Okay? So, yun lang po. So, abangan na lang po natin in the coming days. Okay? Basta ang pinaka-crucial ho dito, ngayong Miyerkules, last day po ng session ng Senado, mga kabida. Now, kung mangyayari ito hong pag-convene on Wednesday ng impeachment court, so most likely, ang matitira ho dito, mga kabida, okay, hanggang 30, yung schedule na po ng trial. Pero magdedepende pa rin yan. Baka ho maglabas po ng desisyon ito hong Korte Suprema. So depende po yan.
kung maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po dyan sa petition po ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, yan lang po, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw ko dito, ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.